tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Alam mo, Glenda, natutuwa ako sa'yo dahil madali mong natutunan ang mga itinuro ko sa'yo. Ha? Hindi ba dapat? Siya nga pala. Yung bago, wala pa yata. Ha? Hi ladies! Good morning! Anong good morning ang sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita ang orasan? Kabago-bago mo, late ka. Ha? Oh, tingnan mo nga yung lamesa mo. Ang dumi-dumi. Hindi mo man lang mapunasan. Oh, Glenda, umagang-umaga nagha-high blood ka dyan. Papaghingain mo muna si Shirley. Ano? Papaghingain pa? Tingnan mo nga kung anong oras na. Pasensya na po. Tinanghali po ako ng gising eh. Anak naman ng tinapoy to. Ang lakas pa talaga ng loob na sabing tinanghali ng kising. Bakit ba kasi pinapakialaman mo siya? Siya naman ang mapapagalitan kung sakali. Ay, good morning, sir. Oh, good morning. Nandiyan na si sir. Dito ka muna, ha? Ha? Saan ka pupunta? Ipagtitimpla ko ng kape si Dindo. Ano? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Hello, sir. Oh, Glenda, ikaw pala. Napapansin ko kasi na walang nagtitimpla ng kape mo. Kaya mag-volunteer na lamang ako na magtimpla ng kape mo. Ay, oo ba? Pero baka maapekto ng trabaho mo. Walang problema. Dahil tapos ko na ang trabaho ko. O, heto ba ang tasa mo? Nasaan bang lagay ng kape at asukal dito? Heto pala. Teka, ipagtitimpla na kita. Alam kaya ni Betty ang ginagawa ng babaeng ito? At nagseselos na kaya siya? Masarap din pala ang luto ng kantinang ito, Oo. Galing kasi sa ibang bansa ang cook dito, kaya maraming alam sa pagluluto. Siya nga pala, anong ginawa mo kanina sa loob ng opisina ni Sir Dindo? Wala. Nagtimpla lamang ako ng kape. Ganun ba? Pwede bang makiupo dito? Sure. Salamat. Miss Betty, baka wala nang gamit si Glenda sa table niya. Bigyan mo siya, ha? Kompleto po ang mga gamit niya, sir. Sa katunayan, pinalitan ko na ng ink ang printer niya. Mabuti kung ganun. Glenda, kung may kulang pa sa lamesa mo, magsabi ka lang kay Miss Betty, ha? Kasi siya yung in charge ng mga supplies dito sa office, ha? Oo naman. At makisabi ka sa amin ni Glenda mamayang uyan. Total, isa lang naman ang uuwi nating barangay. Nariyan ka na pala, anak. Ang aga mo yatang dumating ngayon. Siyempre. Hindi na kasi ako naghintay pa ng tricycle kundi paglabas ko ng office, nakasakay na ako kaagad.
Wala bang pasok ang mga estudyante? At walang masyadong pasahero kaya nakasakay ka kaagad. Maraming pasahero, inay. Kaya lang, nakasakay ako kaagad kasi pinasakay ako ni Dindo sa kotse niya. Ano? Pinasakay ka ni Dindo sa kutsi niya? Oo, inay. Hindi nga lang ako mag-isa ang pinasakay niya, kundi maging si Betty ay naroon din. Mabait talaga si Dindo. Siya pa rin pala ang batang kilala ko na mabait at mapagpakumbaba. Alam niyo, Nay, hindi lamang dahil sa kabaitan ni Dindo, kaya siya mabait sa akin, kundi dahil may pagtingin din siya sa akin. Ha? Bakit? Naliligaw na ba siya sa'yo? Naku anak, bakit hindi mo siya patuloyin dito sa bahay? Dalawa kasi kami ni Betty na inihatid niya eh. Nagkataong mas nauna itong bahay na madadaanan niya, kaya hindi ko na siya niyaya pa. Kung gano'n, papuntahin mo siya dito sa bahay kung talagang gusto ka niyang ligawan. Glenda, nariyan na si Serrano. Paano mo alam? Wala ka dito sa upuan mo nang dumating ako eh. At nakita kitang lumabas sa office room niya. Oo, kararating lang niya. Tulad ng dati, pinagtimpla ko siya ng kape. Ikaw, bakit ngayon ka lang dumating? Late ka na naman. Isusumbong kita kay Dindo niyan eh. Ano? Isusumbong mo ako kay Sir Dindo? Oo, hindi. Porket kaibigan kita, hindi kita isusumbong kay sir. Grabe ka naman. Ano ba't naging matalik tayong magkaibigan kung isusumbong mo ako sa kanya? Siyempre, mali ang ginagawa mo eh. Tama pa ba yang madalas ay late ka? Miss Glenda, hindi ako late For your information, ako ang pinakamaagang nagtrabaho sa inyong lahat. Ano? Ako kaya ang pinakamaaga? Maski itanong mo pa sa gwardya dahil halos magkasunod nga kami na dumating. Miss Beautiful, alas 5:30 pa lang, umalis na ako ng bahay. Dahil pinabili ako ni Sir Dindo ng mga supplies dito sa office. Ganon? Oo, at kararating ko lang ngayon kasi matraffic. Kaya kung isusumbong mo ako kay Sir Dindo, mapapahiya ka lang. Dahil siya mismo ang nag-utos sa akin na bumili ng office supplies. Good morning, friends! Kung ganon, ang isang ito ang dapat na isinusumbong kay Sir Dindo. Hi, ladies! Hoy, huwag mo nga kaming mahay-hay dyan. Hoy Glenda, ano ka ba? Kararating lang ng tao ganyan ka. Ano ka ba naman, Betty? Huwag mo nga akong pigilan. Hindi mo ba napapansin? Lagi na lamang late dumating ang babaeng to. Shirley, wala ka bang relo? Teka, may relo ka naman. Pero bakit lagi kang late kung dumating? Abay, ikaw itong pinakabago. Pero, ikaw pa itong laging late kung dumating. Pasensya na. Hindi kasi ako sanay gumising ng maaga eh. Pwes, sanayin mo dahil nagtatrabaho ka na dito. Sana, lapitan ulit tayo ni Sir Dindo ngayong break time natin, no?
Alam mo, Glenda, kung may gusto ka kay Sir Dindo, mas mabuti sigurong ibaling mo na lang sa iba. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi may ibang nililigawan si Sir. Ay, ladies. Ah, hi sir! Halika! Dito ka maupo oh. Nireserve ko talaga ang upuan yan para sa iyo. Talaga? Salamat. Oh, yan lamang bang pagkain inudor ninyo? Eh, matagal pa kasi ang sahod eh. Oh, sige. Mag-order na kayo kung anong gusto ninyo. Ah, ililibre mo kami? Oo naman. Ang mabuti pa, pumunta ka na dun sa counter at i-order mo kahit anong gusto mo. Sige na. Umu-order na si Glenda ng pagkain gusto niya. Ikaw, anong gusto mong kainin? Oh. Bakit na kasi magul ka dyan? Ano yan? Kunwari ka pa. Ano kaya? Nasa halip na nandito ka eh. Samahan mo na lang si Glenda na umorder ng gusto niyang pagkain. Nako. Nagsiselos ka ba? Tatanungin pa. Nagsiselos ka, no? Paano naman kasi? Manliligaw ka na lang sa iba? Sa harapan ko pa. Ano naman kung sa harapan mo? Wala lang naman ako sa'yo. Hindi ba? Kahit na nagsabi na ako sa'yo, niligawan ka. Kung nililigawan ko si Glenda sa harapan mo hindi ka naman naapektuhan, di ba? Hindi ka masasasad dahil wala ka namang gusto sa akin Kaya nga eh. Samahan mo na siya doon sa counter. Teka, ano yan? Umiiyak ka ba? Liligaw-ligaw ka. Hindi naman pala totoo sa loob mo na mahal mo ako. Hindi kita Niloloko niloloko. mo lang ako eh. At para patunayan ko sa'yo mahal kita, ipagsisigawan ko dito kung gaano kita kamahal. Teka nga, Ha? Uy, anong ginagawa mo dyan, uy? ano po, di pagsisigawan ko dito na mahal kita. Nanda akong sabihin sa'yo Oo na. Naniniwala na ako sa'yo. Huwag ka lang sumigaw. Magchichismisan pa tayo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko. Ano, talaga? Mahal mo rin ako? Oo na nga. Huwag ka nang may ingay ah. O, ayan na si Glenda. Papalapit na dito sa atin. Sir, heto ng order ko. Isinali na rin kita sa order ko. Ganun ba? Salamat na lang pero pakibigay mo na yan kay Betty. Dahil babalik na ako sa opisina. Ang dali mo naman. Hindi ka ba kakain ng kasabay namin? Ay, salamat na lang. Pero ang totoo niyan kasi, may kliyente pa pala akong dapat kong tawagan ngayon. O sige, kumain na kayo ni Betty, ha? Miss Betty, kumain ka na, ha? Inilibre na naman ako ni Tinto kaninang tanghali. Hindi talagang makakailang may gusto siya sa akin. Kaya lang, pati yata si Betty ay crush si Tinto. Kaninang nag-uusap kami sinabing may nililigawan na raw si Tinto. Gusto pa yatang siraan si Dindo para masolo niya. Hindi ako makapapayag na mapupunta kay Betty ang pansin ni Tinto.
kailangang gumawa ako ng paraan. Ano na naman bang sasabihin mo sa akin? At hindi mo na mahintay na makauwi at tayo sa bahay? Ikaw namumuro ka na. Dumating ka naman pala kanina Late ka pa. Salit akong nagising Anong magagawa ko? Hoy babae, hindi ubra sa akin yung ginagawa mo Sa susunod na malate ka pa na pumasok dito, pahiyan kita talaga sa harapan ng mga empleyado. Yan lang palang sasabihin mo sa akin Pinapasok-pasok mo pa ako dito sa office mo. Oh, diyan ka lang At hindi pa ako tapos sa'yo. Sasagutan ko lang itong tawag sa cellphone ko. At papaghintayin mo palang pala ako, no? Pagkatapos, sisirmunan mo ko. Oh, may kumakatok. Buksan mo yung pintuan at kakausapin ko lang ang tumatawag sa akin. Sige na. Hello? Naku, talaga palang gagawin mo pa akong gwardiya Hindi dito? pa. Sige. Makaalis na. Mamaya na lang Okay. Oh, anong ginagawa mo dito? Pinatawag ako ni Sir Dindo At tinanong kung tapos ko na yung pinagawa sa akin kanina. Shirley, sino yan? Sir, ako ho. Ano ba yung tinatayo mo dyan? Bumalik ka na sa lamesa mo. May kailangan ka ba? Oo. Mayroon. Meron kasi akong hindi naintindihan sa mga itinuro sa akin ni Betty. Kaya sa ko na lang tatanungin. Halika. Pumasok ka. Buti nga lamang. At hindi pa ako nire-require ni Tinto na magsuot ng uniforme. Pwede ko pang isuot ang kahit anong gusto kong isuot. At sa kasuotan ko ngayon, ewan lang kung hindi siya matutukso sa akin. Ilalapit ko ang katawan ko sa kanya habang kitang-kita ang mga legs ko. Ganda. May kailangan ka? Ang totoo niyan naparito ako dahil mayroon kang dapat malaman. Ano yun, Glenda? Si Betty, oras ng trabaho ay abala sa pagkikipagtawagan. Palagay ko, boyfriend niya. Oo. Alam mo ba dito, nasasayang lang ang ipinapasahod mo kay Betty. Kasi, bukod sa tamad, ay isa siyang babaeng malandi. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Ano ang kahihinatnan ng ginagawa ni Glenda? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdan, Robert De Guzman,
Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nakita.